Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang mga lalaki ay nag-uusap sa labas at naglalaro naman ang mga bata. Habang ako, sina Tanya at Bella ay nasa kusina para magluto ng hapunan namin. Kumusta ka na, Samantha? Nagkabalikan na ba kayo ni James for good? Mula sa niluluto kong pasta ay napabaling ang tingin ko naman kay Bella. Hindi ko alam. Pero alam ko sa puso ko na pinatawad ko na siya. Anong hindi mo alam? Mahal mo pa ba siya o mahal mo pa ba siya? Nahimigan ko ang panunukso nito. May nangyari na ba uli sa inyo? Halos panawan ako ng ulira sa tanong ni Tanya. Kaya naman binatukan ko ito ng sandok na hawak ko. Ang bunganga mo talaga. Baka marinig ka ng mga bata. Singhal ko sa kanya. Pero tumawa lang silang dalawa na parang mga baliw. Pwede bang huwag na love life ko ang pag-usapan natin? If you say so. Hindi pa rin mawala ang mapanuksong ngiti ni Tanya at Bella. Hindi ko na lamang ito pinansin at pinagpatuloy na lang ang ginagawa ko. Busy kaming lahat sa kusina nang may marinig kaming nagkakagulo sa labas. Mabilis kaming lumabas na tatlo. Agad akong lumapit kay James habang karga nito ang namumulang si Selena at pinupunasan ang kabilang pisngi nito. Galit ang mga matang ibinaling nito ang tingin kay Jack na nakangiti lang at parang masaya pa sa nangyari. What happened? Agad na lapit ni Bella. Ang mga lalaki naman tawa ng tawa habang ang asawa ko ay galit na galit. Gago ka, Jack. Kailangan panagutan ng anak mo ang ginawa sa anak ko. How dare him kiss my princess? Gigil na sabi nito. Ano ka ba, James? Halik lang yun. Isa pa, mga bata pa sila. Nakangiting sabi naman ni Jack. Anak ka ng tokwa. James! Hindi ko mapigilang sumigaw dahil sa mga siltang lumalabas sa bunganga nito. Pwede bang kumalma ka? Ano bang nangyari? Hinihimas ko ang likod niya para medyo kumalma siya. Hinalikan niya ang prinsesa ko. Tinuro nito si Harvey na karga-karga ng kanyang ina. Gusto kong tumawa sa sinabi nito. Parehong tumawa naman si Bella at Tanya. Kasama ang mga lalaki at hindi ko rin maiwasang tumawa kasama sila. James, walang masama kung hinalikan ni Harvey si Selena. For the love of God. Baby na, hindi nila alam kung anong ginagawa doon o kung ano ang kissing. Well, hindi yun okay para sa akin. Huwag nyo nang ilalapit ang anak nyo dito sa anak ko, Jack. I'm warning you. Saka ito nagmarcha papasok sa loob ng bahay. At sabay kaming nagtawanan. Napaka-possessive ng gunggong na yon. Paano na lang kapag nagdalaga na si Selena? Napapailing na sabi ni Jack. Harvey, bakit mo kinis si Selena? May ngiting tanong ni Bella sa anak nito. Nahihiyang tumingin ito sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Because she's cute. Agad itong sumiksik sa balikat ng kanyang ina. Natawa kaming lahat sa sinabi nito. Susundan ko muna yung isa, baka kung ano pang maisip nun. Nangingiting sabi ko. Pabalik-balik ang lakad niya na buksan ko ang pintuan sa kwarto namin. Hindi ako makapaniwala na hinalikan ng batang yun ang prinsesa ko. Napangiti ako sa sinabi niya. Si Selena ay nanonood ng mga cartoons habang ang ama niya ay nasa proseso ng pag-move on sa halik. Calm down, James. Nag-overreact ka naman. Kiss me. Bulalas niya nang wala sa oras. Ano? Gusto mo akong kumalma, Samantha, hindi ba? Then, halikan mo ako. Seryosong sabi nito. Hinawakan ko ang mukha niya at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Seryoso ka ba? Seryoso ako, Samantha. Hindi na niya ako hinintay na sumagot pa. Marahan akong hinawakan ng kanyang kamay sa likod ng leeg at idiniin niya ang kanyang bibig sa aking bibig.
Mahina ngunit mariin. Hinalikan niya ako at hindi ganoon katagal at tiyak na hindi ito ang uri ng halik na nakikita mo sa mga pelikula ngayon. Ngunit ito ay kahanga-hanga sa sarili nitong paraan at ramdam ko ang pagmamahal niya para sa akin. Ang natatandaan ko lang sa sandaling iyon ay na maglapat ang aming mga labi. Alam kong ang alaala ay mananatiling magpakailanpaman. Iyon ang pinakamasarap na halik na naranasan ko sa buong buhay ko. Napangiti ako sa sinabi nito. Tara, bumaba na tayo. Huminga ito ng malalim saka ako hinalikan sa noo at kinuha si Selena mula sa kama. Magkahawak kamay kami habang pababa na. Tawanan lang ang naririnig namin mula sa baba. Nasa kusina silang lahat maliban kay Jan at Harvey na naglalaro sa sala ng computer games nito. Ano? Nagtatakang tanong ko dahil natahimik sila at nakatingin sa magkahawak naming kamay. Ngumisi lang naman si James sa tabi ko. Pwede ba kayong mag-ayos ng mga upuan at mesa sa labas? Oh sure honey my loves. Nakangiting sagot ni Jack sa asawa nito. Binatuka naman ito ni Bella sa ulo na nagpatawa sa aming lahat. Nakalabas ng lahat ng lalaki maliban kay James na nakatayo pa rin at hawak si Selena. Kailangan mo silang tulungan, James. Mula sa pakikipaglaro kay Selena ay bumaling ang tingin nito sa akin. Kaya na nila yon, isa pa. Walang magbabantay kay Selena kapag binatawan ko siya. Umirap naman ako, I know. Gusto lang niyang bantayan si Selena kay Harvey. Tun lalaking to talaga. Pwede namang alagaan ni Jan si Selena sandali. No, mabilis na sagot nito. Baka lapitan na naman siya ng anak ni Jack. Isasama ko na lang siya sa labas. Tingnan mo nga naman, oo. Lumabas ito na kasama si Selena. Ako naman ay pumasok na sa kusina para tapusin ang niluluto namin. Magagabi na rin na matapos kaming magluto. Naghahanda na kami ngayon ng pagkain sa labas. At talagang magaling ang mga boys sa pagdidisenyo ng table setup. Si James ang naglagay ng pagkain sa plato ko since nakaupo sa kandungan ko si Selena. What do you want to eat, anak? Tanong ni James sa katabi nitong si Jan. Pero ngumuso lang si Jan. You killed the fish and the chicken. Naiiyak na sabi nito. Nagugulat na napatingin si James sa akin. Hindi siya mahilig kumain ng isda, baboy at manok dahil sa tingin niya ay pinapatay natin sila. Kaya madalas na hindi ako kumakain ng baboy, manok o isda sa London dahil sa kanya. Nilagyan na lang ni James ng pasta ang plato nito. Pagkatapos namin kumain, tulong-tulong din kami sa pag-aayos ng pinagkainan. Si James naman ay inakyat na si Selena sa kwarto para patulugin. Ako naman ay tinulungan nila Bella and Tanya na linisin ang mga kalat sa kusina. Baka mapagod ka. Maupo ka na lang dyan at ako na ang tutulong kina Samantha. Mula sa likuran ko ay narinig ko ang sinabi ni Jesus kay Tanya. Ano bang meron sa kanila? Kanina ko pa napapansin ang lambingan nilang dalawa. Baka mamaya tanungin ko si Tanya ng patago. Napakaraming ipapaliwanag ng bruhang yun mamaya. Natutulog na ang mga bata habang kami naman ay nasa labas with the boys. Noong umiinom habang nag-uusap kaming babae ng mga random na bagay. Kumuha ako ng ice sa loob ng bahay dahil wala ng ice ang mga lalaki. Uupo na sana ako sa tabi ni James nang hilahin ako nito upang maupo sa kandungan niya. James, anong ginagawa mo? Singhal ko sa kanya. Namula yata ang mukha ko sa ginawa niya. Nakakahiya sa mga kaibigan niya. Gusto ko lang malapit ka. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan mo. Pinatong nito sa mga balikat ko ang mukha nito. Naku naman James, yung mga moves mo. Pang-aasar naman ni Clyde kay James. Wala kang paki Clyde. Ganting sabi ni James dito na nagpatawa sa lahat. May announcement kami guys. Mula sa kinakain kong dessert ay napaangat ang tingin ko kay Zeus. Lahat kami naghihintay sa sasabihin niya. Buntis si Tanya. Nabilaukan ako sa kinain ko dahil sa sinabi ni Zeus. Careful, wika ni James at hinimasimas niya rin ang likod ko. Ano daw? Tininan ko si Tanya pero nakayuko ito. Alam kong nahihiya siya. So anong plano mo? Seryosong tanong naman ni Clyde dito. Pakakasalan ko siya.
Parang labas sa ilong na sabi nito. Mahal mo ba siya? Si James ang nagtanong kay Zeus. Kinuyom ko ang kamao ko nang hindi niya sinagot ang tanong. Gusto ko siyang lapitan at suntukin ang mukha niya. Umayos ka, Zeus. Kung ayaw mo magsisi sa huli. Gaya na nangyari sa akin. Seryosong sabi ni James dito. Oo, tama nga. Excuse me, gagamit lang ako ng banyo. Palusot naman yun ni Tanya. Kilala ko siya. Iiyak na naman yun sa banyo. Susundan ko lang siya sa loob. Mahinang sabi ko kay James dahil walang nagsasalita. Okay, at hinalikan niya ako sa labi. Tumikil ako saglit sa kasiya sinampal ng mahina sa mukha niya. Nakakarami ka na, James, ha? Pinanlikahan ko ito ng mga mata pero nginitian lang niya ako. Hindi ko mapigilan, baby. Ewan ko sa'yo. At saka ako nagmarcha paalis. Narinig ko pa na tinutokso siya ng mga lalaki na sobrang cheesy. Ang sweet talaga ni James. Parang laging sasabog ang kaibuturan ko tuwing hinahalikan niya ako. Yan ang epekto sa akin ni James. Tanya, buksan mo itong pinto please. Gagamit ka ba ng banyo? Lalabas na ako kung gusto mong gamitin. Umirap ako kahit na hindi niya nakikita ang ginagawa ko. Hindi ako manhid, gaga ka. Lumabas ka at mag-uusap tayo. Alam ko kung ano ang pinag-uusapan ninyo ngayon ni James. Agad na sabi nito bago niya binuksan ang pintuan. Huwag mo akong ikukumpara sa asawa ko. Asawa? Panunokso niya sa akin. Whatever. Ano bang meron sa inyo ni Zeus? Wala. Malungkot na sabi nito. Iiyak na naman siya kaya niyakap ko siya. Naranasan ko din yun kaya alam ko ang pakiramdam. Magiging maayos din ang lahat, Tanya. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako para umagapay sa'yo. Don't cry. Sige ka. Baka lalabas na iyang baby mo sa kakaiyak mo. Narinig ko ang mahina nitong tawa. Kumawala ito sa pagkakayakap ko. Salamat, Samantha. Poprotektahan ko ang baby ko sa buong buhay ko. Napangiti ako sa sinabi nito. Yan ang Tanya na kilala ko. Halika na, balik na tayo sa kanila. Tumango ito at sabay na kaming pumunta sa grupo. Naupo ako sa tabi ni James. Si Clyde ay may hawak na gitara at sinimula nitong patugtugin na. Hindi ko alam na mahilig pala sa musika ang kaibigan ni James. Natigilan ako saglit nang hawakan niya ang kamay ko at inilapit sa kanya. Nagsimula siyang kumanta. Nakatingin siya sa akin ng buong pagmamahal habang kinakanta niya ang lyrics. Tinaas pa nito sa ere ang magkahawak naming kamay. Namula ako pero ramdam ko ang pagmamahal. Anong ginagawa mo sa akin, James? Nakangiti siya na matapos niya ang kanta. I love you, Samantha. Buong pagmamahal na sabi nito. I love you too, James. Nakabalik na kami galing sa isang mahabang bakasyon. Nagluluto ako ng umagahan nang biglang yumakap si James sa baywang ko. James, ang landi-landi mo na naman. I'm not doing anything, baby. I just really want you to close to me. Napapangiting hinayaan ko na lamang ito. Bakit hindi mo nalang ihanda ang mesa ng makapag-almusal na tayo? Napaaray ako nang kinagat nito ang balikat ko. Sorry. Nanggigil lang talaga ako sa'yo. I love you. Ewan ko sa'yo. Don't do it again. Kundi masasapak talaga kita. I can't promise, baby. I can't help it. Nakangiting sabi nito. Leche. Ibabato ko na sana sa kanya ang kutsara na hawak ko when he said, Okay. I will not do it anymore. Good. Ibinalik ko na ang attentions ko sa niluluto ko. Habang si James naman ay inaayos ang mesa. You need to visit your company, James. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Kakayanin nila lahat kahit wala ako, baby. Seriously, James? Kahapon pa tawag ng tawag ang sekretarya mo. So whether you like it or not, you need to go to your office today. Okay, fine. Parang bata itong nagmaktol. Tahimik naman ako napangiti dahil sa ikinikilos niya.
Pupunta kami sa mall mamaya ni Selena. Sabi ko habang inaayos ang necktie nito. Nakakunot noong nakatingin ito sa akin. Hindi na ako papasok sa trabaho nang may makasama kayo ni Selena sa mall. No, pinandilatan ko ito ng mga mata. Papasok ka sa kumpanya mo ngayong araw. Pwede mo kaming sunduin pagkatapos ng trabaho mo, James. Bakit pakiramdam ko ayaw mo akong kasama? May problema ba tayo, Samantha? Seryosong seryoso ito sa sinasabi. Hindi ko mapigilang ngumiti sa sinabi nito. Ang clengy mo po, baby ko. Nakangiting sabi ko dito habang kinukurot ko ang pisngi nito. Can you say it again? Sabi nito na parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. That you are clengy? No, mabilis na sagot nito. The last part. Say it again please. Baby ko? Shit baby, ang sarap sa pakiramdam sa tainga. Hindi yung tinatawag mo akong James. Kung ano-anong sinasabi mo. Umalis na nga kayo ni Jan at baka malate ka pa. Hinawakan nito ang magkabila kong pisngi at saka ako hinalikan. I answered his kisses with the same passion as he is. I love you, sabi nito pagkatapos ng halik. Ngumiti naman ako. I love you too, baby ko. Nakita ko ang pagkislap ng mga mata nito nang dahil sa sinabi ko. Yumakap ito sa akin na mahigpit at pagkatapos ay hinalikan nito ang noo ko. Ikaw at ang mga bata ang buhay ko, Samantha. Sobrang cheesy mo na po. Umalis na kayo ni Jan. Nakangiting hinawakan nito ang kamay ko at magkahawak kamay kaming lumabas ng kwarto. Karga ko sa Selena nang hinatid namin silang dalawa sa sasakyan. Gustong sumama ni Jan sa ama nito sa kumpanya, kaya pinagbigyan ko na lang ito na sumama. Bago umalis si James, ay hinalikan muna sila ni Selena. Pagkatapos kong bumisita sa coffee shop, ay dito na kami dumiretso sa mall. Lahat sila ay nagulat na makita ako. Naiyak pa nga si July. Pinagkakaguluhan din nila si Selena. Pumunta kami sa grocery area nang biglang bumangga ang cart ko sa cart na nasa unahan namin. Baby, are you okay? Agad kong sinuri si Selena dahil nakalagay ito sa cart. Ngumiti lang ito sa akin. Agad kong binaling ang tingin ko sa may-ari ng cart na nasa harapan namin. Hindi ko na tinapos ang sasabihin ko nang makilala ko ang taong nasa harapan ko. Samantha? Camila? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin naman inaasahan ang pagkikita namin ngayon. Anak mo ba siya? Tukoy nito kay Selena na nilalaro ang hawak na diaper. Anak namin ni James. Casual na sagot ko. Oh, I see. It's been 2 years since the last time I saw you. Kumusta ka na, Samantha? Magaan na sabi nito. Masasabi kong iba si Camila na nakilala ko 2 years ago at buntis siya dahil malaki ang tiyan niya. Mabuti. Tipid na sagot ko. Can we talk somewhere, Samantha? May mga mahahalagang bagay lang akong dapat sabihin sa'yo. Yun kung okay lang sa'yo. Sumang-ayon naman ako sa sinabi nito. Umupo kami sa loob ng Starbucks. Nakaupo lang kami pero walang nagsasalita. Narinig kong humugot ito ng malalim na hininga. I'm so sorry, Samantha. Mabilis na bumaling ang tingin ko dahil sa sinabi nito. Don't talk and let me talk first. Agad nitong sabi. Okay. Kalmadong sabi ko. Humugot pa ito ng malalim na hininga bago pinagpatuloy ang sasabihin. I'm so sorry, Samantha. Sa lahat ng sakit na binigay ko sa'yo. Alam kong huli na ang lahat ng paghingi ng tawad ko. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan ko sa inyo ni James. Naging makasarili ako. Tumulo ang luha nito. Nang araw na umalis ka, yun din ang araw na nawala sa akin ang anak ko. Alam kong lahat ay ikaw ang sinisisi sa lahat na nangyari. Inaamin ko lahat kay James yun at halos patayin niya ako sa sobrang galit niya. Noong panahon na pinakasalan ka niya,
Alam kong may gusto na siya sa'yo. Pero hindi ko lang talaga matanggap sa sarili ko na kaya niya magmahal ng iba. Mahal ko siya. At handa akong gawin lahat, mahalin niya lang akong muli. Pero huli na ang lahat. Luhaan itong tumingin sa akin. Alam kong walang kapatawaran ang lahat ng ginawa ko, pero sana dumating ang panahon na mapatawad mo ako, Samantha. Hindi ako makagalaw sa mga sinasabi nito. Napaawang pa ang labi nito nang inabutan ito ni Selena ng tisyo. Maski ako man ay nagulat sa ginawa ng anak ko. "You're such an angel. Thank you." Nakangiting sabi nito kay Selena, kahit may luha pang lumalabas sa mga mata nito. Pagkatapos nitong kunin ang tissue mula kay Selena, ay sa akin naman ito binaling ang tingin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Siguro dahil hindi pa ako handang patawarin siya. Ito ang address namin. Kung handa ka nang patawarin ako, you're always welcome in our home. Mommy wants to see you too. She misses you so much. Sana dalawin mo siya, Samantha. Malungkot itong umiti sa akin sa katumayo at hinilikan si Selena at tumalikod na. Nanatili akong nakatingin sa address na binigay ni Camila. Kinuha ko ito at inilagay ito sa bag. Kinarga ko si Selena at lumabas na kami ng coffee shop. Hawak ko sa kamay si Selena habang hinihintay ko ang pagdating ni James. "Can I take you home, girls?" Mula sa cellphone na hawak ko, binaling ko ang tingin sa isang sasakyan na nakahinto sa harapan namin. Malaki ang ngiti ng lalaking nasa loob ng sasakyan. Gwapo ito, pero mas gwapo ang asawa niya. Ang totoo, I'm waiting for my husband. Thank you. May sasabihin pa sana ito nang marinig namin ang malakas na busina mula sa likod ng sasakyan ng lalaking nasa harapan ko. Agad nagliwanag ang mukha ko nang makilala ko ang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Napangiti ako na makita ko ang pagkunot ng noo nito. At alam niyang galit ito. Hindi sa kanya, kundi sa lalaking nasa harapan niya. "Asawa ko." Malambing at nakangiting sabi ko, nang ilang dangkal na lang ang layo namin sa isa't isa. Agad nitong pinalibot ang kamay sa baywang ko. Saka ako hinalikan sa labi. Kinarga nito si Selena. "Who's he?" Galit ang matang nakatingin ito sa lalaking nasa harapan namin. "He's no one, baby ko. Now let's go. At baka nagugutom na ang mga bata. Magluluto pa ako ng hapunan natin." Nakangiting sabi ko dito. Pero wala pa rin ang tingin nito sa akin. Dahil masamang nakatingin ito sa lalaking nasa harapan namin. "Let's go." Inakay ko na lamang ito papunta sa sasakyan nito. At baka kung ano pang mangyari kung magtatagal pa kami. Inilagay nito si Selena sa likod kung saan naroroon ang kapatid nitong si Jan. "Hi baby," sabi ko dito sabay halik sa noo nito. "Hi ma'am." "Hello Selena," sabi nito sa kami hinalikang dalawa ni Selena sa pisngi. Sinuotan ko si Selena ng seatbelt bago sinara ang pintuan. I opened the passenger seat but James is not inside the car. Nasaan kaya ito? "Jan, have you seen your dad?" "No?" sabi nito. Saka binalik ang sarili sa paglalaro ng kung ano sa tablet nito. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid. OMG! Agad akong bumaba at tinungo ang kinaroroonan ni James. Wala kang karapatang titigan ng ganyan ang asawa ko. Agad akong kinabahan na makita ko ang maraming dugo at sugat sa mukha ng lalaki kanina. "James!" Agad itong tumingin sa kinaroroonan ko. "Ano bang ginagawa mo?" Galit na tanong ko dito. Kahit medyo bastos ang lalaking ito, hindi niya naman deserve ang mabugbog. Agad akong lumapit sa lalaki and try to help him to get up. No one is around dahil sa isang sulok ng mga sasakyan niya ito dinala. Tutulungan na sana niya itong tumayo. Nang tinulak ako nito dahilan na napatumba ako. James was about to kick him.
nang inunahan ko na ito. Sinipa niya ito sa tiyan. Gago. I was trying to help you, gago. Galit na sabi ko. I don't need your help. Sigaw nito. Hindi na ako nagulat nang sinuntok ito ni James. Don't you shout at my wife or I kill you right here, right now. Galit na sabi ni James. Let's go. The kids are waiting for us. We're still not done. Galit na sabi ni James saka ako hinawakan at hinila paalis. Agad akong pinagbuksan ng pintuan at sinarado nito pagkapasok ko. Huminga muna ito ng malalim sa kabinaling ang tingin sa akin. Are you okay? Malumanay na sabi nito. Napangiti naman ako. Shit, I'm really in love with him. Nakita ko ang kaunting pasa nito sa kamay. Let's go home. Gagamutin natin yung pasa mo sa kamay. Ngumiti lang ito sa kapinaandar ang sasakyan. Ilang araw ang lumipas, linggo at buwan. Ay masaya pa rin ako sa piling ng aking asawa. Baby ko, huwag ka masyadong magpagod baka mapasama yan kay Baby Jared. Napairap naman ako. Nakakainis na talaga si James. Stop calling names of my baby. Hindi pa nga natin alam if boy o girl ba siya, tapos may pangalan ka na. Bigla itong lumapit sa akin at niyakap ako mula sa likuran. It's a boy at sigurado ako baby ko. Nakangiti ito habang hinahaplos ang umbok ng tiyan ko. Oo, 5 buwan buntis na ako sa pangatlong anak namin ni James. Kaya naman, napaka-protected niya sa akin. Thank you sa araw-araw na pinapasaya mo ako. Alam kong naging napakagago ko sa nakaraan. Pero dumating ka sa buhay ko at binago mo ako. Ikaw, si Jan, si Selena at si Jared, ang buhay ko. I love you for the rest of my life, baby. Siguro dala ng pagbubuntis kaya medyo napaka-emosyonal ko minsan. Pinaharap ako nito dahil narinig siguro nito ang pagsinghot-singhot ko. Hey, don't cry sweetheart. Sabi nito sabay puna sa mga luhang lumalabas. Umiiyak ako dahil napakasaya ko. Sabi nga nila, tears of joy. Masaya lang kasi ako. Nakangiting sabi ko. Ngumiti ito. Saka hinalikan ako. Mommy and Dad is sitting on the tree kissing. Natatawang nilingon ko ang anak namin na si Selena. Lumapit si James at kinarga ito. Merry Christmas, honey. Masiglang bati naman ni James saka pinupog nito ng halik. Natatawa naman si Selena sa ginawa ng kanyang ama. Nasaan ang kapatid mo? Nagtatakang tanong ko nang hindi ko makita ito. He's playing video games with Ninong Clyde po. Lumabas kami galing sa kusina at pumunta sa sala. I'm going to kill you, Tito Clyde. Wika ni Jan. You can kill me, buddy. Wika naman ni Clyde. Napatawa kami ni James nang makita namin sila. Seryoso habang naglalaro. Hindi nga nila napansin na nasa likod kami at nakatingin sa kanila. Narinig naming mura ni Clyde. Mabuti na lang at maagap si James kaya natakpan nito ang tainga ni Selena. I won! I won! Lumulundag pa ang medyo may katabaang si Jan. Daddy, Mommy, I won! Tito Clyde is such a loser. Napatawa kami sa sinabi nito. Where is Zeus? Tanong naman ni James habang nakaupo na. Tumabi ako dito at agad naman itong nilagay ang kamay sa likod ko. Susunod na lang daw siya. He's gonna bring his new girlfriend here. I don't know what happened pero makalipas ang ilang buwan ay naghiwalay na sila ni Tanya. Nasa Paris ngayon si Tanya para sa trabaho nito. Ano ka ba, Clyde? Kailan kami makakakita ng may babae ka? Tanong naman ni James dito. I have a lot of them. Baka kapag sinabay ko silang dalhin dito ay magkagulo pa. Mahangin na sabi nito. Karaniwang playboy talaga. Iniwan ko muna sila ni James kasama ang mga bata sa sala at tinapos ang ginagawa kong spaghetti na paborito ng mga bata. Narinig kong tumunog ang doorbell.
Iniwan ko muna ang ginagawa ko at pumunta sa sala. Wala kaming maid since na pinauwi namin sila sa probinsya to celebrate Christmas kasama ang kanilang pamilya. Samantha! Sigaw ng kakarating lang na si Bella. Ngumiti ako saka ako lumapit dito para batiin. Ang blooming mo ngayon ah. Nakangiting sabi nito. Bella, baka dahil sa pagbubuntis ko. Tinuring na niya itong malapit na kaibigan dahil sa pagiging malapit nito sa kanya. By the way, may mga dala kaming ulam and dessert sa sasakyan. Ipapakuha na lang natin sa mga boys. O sige, tapos tulungan mo na lang akong iset up ang iyong table sa likod para mamaya. Nakangiting sabi ko. Oh sure. Napahagik-hik naman ako sa sinabi nito. Si Bella ay palaging si Bella talaga. Lumapit ako kay James habang nakikipagtawanan. Nakausap sina Jack at Clyde. Hi Samantha. Lumulubo ang tiyan natin ah. Birong sabi naman ni Jack. Natawa silang lahat kaya hinila ako ni James kung kaya napaupo ako sa kandungan nito. James, nakakahiya sa mga kaibigan mo. Wala akong pakialam. Hay nako, saan ka pupunta love hearts ko? Si Jack. Pwede ba tumigil ka sa kakatawag ng love hearts sa akin Jack? Nakangusong sabi naman ni Bella. Kunin niyo yung mga pagkain sa loob ng sasakyan. Agad namang tumayo si Jack at sinundan ang asawa nito. Sumunod na rin si Clyde na pangiti-ngiti na rin. Go and help them. Baka marami talaga yung food na dala nila. Kiss mo muna ako. Wika naman ni James. Nakanguso na agad ito. Wala akong nagawa kundi halikan ito. It's already 7 in the evening. Dumating pasado 6:00 ng hapon si Zeus kasama ang bago nitong girlfriend. The girl seems nice. Her name is Chloe. Medyo malamig ang simoy ng hangin, siguro dahil Pasko na. Inayos namin yung table. Marami kaming pagkain. Meron din kaming lechon from Cebu and it was from Clyde. Ang mga bata naman ay kasama si Clyde at Zeus na naglalaro ng sparkle, while James and Jack are fixing the fireworks na dala ni Zeus. At kami naman mga babae ay nag-aayos sa mesa. Tapos na kaming kumain. Naglalaro yung mga bata sa kislap malapit sa amin habang nakaupo kami sa round table na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ganito ang pamilya. Nasa tabi ko si James, hawak ang kamay ko. Sobrang blessed ko. Pinatugtog ni Clyde ang Christmas songs mula sa radyo. Sinasabayan din namin ang kanta. Kapag ang orasan ay umabot sa 12, tumayo kaming lahat at sinabing, Merry Christmas sa lahat. Ang mga bata ay tumatalon din at pumapalakpak. Tapos sinindihan ni Zeus yung fireworks. Lahat kami ay nakatayo habang nakatingin sa langit. Hinalikan ako ni James at sinabi nito kung gaano niya kami kamahal ng mga anak niya. Niyakap niya kaming lahat. Sobrang saya ko. Hindi ko man lang masabi kung gaano ako kasaya. Makalipas ang 10 taon. James! Halos maubos ang hininga ko sa pagtawag sa pangalan ni James. Langya talaga. Sweetheart, it's not what you think. Kinakabahang sabi nito. Ang sabi mo, may meeting ka with the investor. Bakit nakikipaglandian ka sa putang inang babaeng yan? Galit na sabi ko, sabay turo sa babaeng kaharap ni James. Mabuti na lang at naisipan kong bilhan ng pasalubong ang mga anak ko dito sa Starbucks. She's one of the investors, sweetheart, at walang namamagitan sa amin na higit sa trabaho. Paliwanag nito. Naniniwala naman ako kay James, pero gusto ko lang talaga siyang asarin. Kilala ko si James at alam ko kung gaano niya kami kamahal. Magtutuos tayo sa bahay. Yun lang ang sinabi ko. Saka ko iniwan ito sa loob ng cafe. Pagdating ko ng sasakyan, tawa ako ng tawa. Mom, are you okay? Binaling ko ang tingin ko sa anak kong si Jared na nakaupo sa front seat. Ilang taon na ang nakalipas, nanganak ako ng isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan namin siyang Jared. Sa ngayon ay 10 taong gulang na siya. Wala anak, nakangiting sabi ko. Ma'am, nasaan yung pinabibili ko sa'yo?
Oh shit, tatawagan na lang natin si daddy mo para siya na lang ang bumili, okay? Is that okay, anak? As if I have a choice, ma'am. Napatawa naman ako sa sinabi nito. Manang-mana talaga silang dalawa ni Jan sa daddy nila. Nagdadrive ako nang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Selena. Jared, pwede mo bang sagutin ang ate Dal mo? Agad naman itong kinuha ang cellphone ko at sinagot ang ate niya. Dalaga ni si Selena ngayon. Lumaki siya ng napakabilis at maganda. Kaya gwardyado masyado ng daddy niya. Kaya naman nag-alaga si James ng 20 aso. Para daw if may mag-akyat ng ligaw sa anak niya, uunahin muna daw nilang ligawan ang mga aso nila. Mami, nasaan ka na? Nilagay ito ni Jared sa loudspeaker para marinig ko ng malinaw si Selena. Umiiyak ka ba, Selena? Narinig ko kasi na parang humihikbi ito sa kabilang linya. Sinong umaway sa'yo? I'm gonna call your dad. No one messes with James' daughter. Galit na sabi ko. Mom, I'm fine, okay? Sinisipon lang ako. Well, you can't blame me kung nasusobrahan ako dahil isa akong ina. Akala ko talaga umiiyak ka. Nasaan ka kasi? Malapit lang sa school mo? I'll go home with Kuya. I just want to hear your voice. I love you, Mom. And I love you, Jared. Bye. Hindi ko maiwasang mapangiti. Si Selena ang pinakasweet na anak niya. Abala ako sa paghahanda ng hapunan nang may yumakap sa akin mula sa likod. Sweetheart, I'm sorry. Hindi ko alam na isa sa mga investor na makikilala ko ay isang babae. Please, I love you and it will always be you, mahal. Mas niyakap pa ako ng mahigpit ni James na parang takot ito na mawala ako. Hindi ko mapigilang mapangiti sa kanya. So I decided to face him already. Binibiro lang kita. I know you and I trust you. And I love you so much, James. Bumuntong hininga ito. You got me scared. I love you, my love. And I promise to stay loyal with you for the rest of my life. You and the kids are my greatest love. Kinikilig na naman ako. Pakis nga. Malanding sabi ko. Walang pag-alinlangan na hinalikan ako nito. Hinalikan ko siya pabalik ng buong pagmamahal. Tinulungan ako ni James na maghanda ng mga pagkain para sa hapunan. Si Jared ay nanonood ng ilang cartoons. Nasa bahay na ako. Narinig kong sigaw ni Selena. Ganyan talaga yan, gusto niyang marinig lahat ng tao sa bahay na dumating na siya. Ewan ko kung pati ba kapitbahay namin ay naririnig din ito. Agad itong natatakbo at humalik sa pisngi ng ama nito bago sa akin. Sobrang close talaga niya kay James. As if naman si James ang naglabas nito sa sinapupunan ng totoong ina nito. Nasaan ang kapatid mo? Tanong ng ama nito. Sabi niya sumabay na lang daw muna ako kay Harvey kasi may pupuntahan pa siya. At sabi niya rin na uuwi siya before we eat dinner. Napatingin naman sa akin si James. Tila ba nagtatanong ito kung may alam ako tungkol dito. Tatawagan ko siya. Sabi ni James. Hindi kasi nito gusto na hindi sila sabay-sabay na kumakain. Kaya naman kahit gusto ni Jan na magkaroon ng sariling kondo nito, ay hindi pumapayag si James. Dahil sa tingin niya, baby boy pa rin niya si Jan. Si Jan naman ay 20 na ngayon at isang college student. Maraming babae ang umaaligid sa kanya. Since he is now grown into a handsome man, gone with the fats. Palagi na kasi itong nag-gym with his friends, kaya firm na ang muscles nito. Parati ko nga itong nakikita na nakatopless. He doesn't know that I have a fake account and I've been stalking them for so long now. Mabuti na lang at public lahat ng post nila. Sabi niya, nandito na siya in 20 minutes. Tuwing hapunan hindi ko na pinapatrabaho ang mga katulong sa bahay. Gusto kong matutunan ng aking mga anak kung paano gumawa ng mga bagay doon ng mag-isa. Kaya pagkatapos namin kumain, si Selena ang in-charge sa paghuhugas ng plato. Katulong nito si Jared. Si Jan naman ang naglilinis ng mesa. And every Sunday, tinuturuan ko naman silang maglinis ng bahay
dahil day off naman ng mga kasambahay namin. Selena, tawagin mo na sila Yaya at Manang sa kwarto nila at kakain na tayo. Okay po, sagot naman ito. Tinuring kong kapamilya ang lahat ng kasambahay. Kaya naman, sabay-sabay kaming kumakain lahat.